Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. OIC Mayor ng Nabalawag SJ Barm at 3 security personnel nito hinarang ng Task Force Davao sa checkpoint at nakuhanan ng armas at mga bala. Lalaki arestado matapos makuhanan ng hindi lisensyadong armas sa paghahain ng search warrant sa Sultan Kudarat. Pag-aproba ng 2025 annual budget ng lungsod ng Cotabato na antala dahil sa walang quorum. Mahigit 500 pamilya mula sa Dato din Sinso at Maguindanao del Norte nakabenepisyo ng libreng serbisyong medikal mula sa lokal na pamahalaan. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ikalima sa buwan ng Pebrero 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM. Napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. At napapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Heverola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, naharang ng Task Force Davao sa Comelec checkpoint sa Nabalawag ang Nabalawag SJ Barm OIC Mayor Anwar Saluang kasama ang kanyang 3 bodyguard dahil sa pagdadala ng baril sa umiiral na Comelec gun ban. Inaresto ang mga ito noong gabi ng araw ng Martes sa bahagi ng Sirawan Turil, Davao City makarang makuhanan ng mga armas, magazine at mga bala na walang maipakitang exemption papers mula sa Comelec. Pansamantalang nasa kustudiya ng Task Force Davao ang alkalde at ang iba pang kasamahan para sa gagawing dokumentasyon na naayon sa disposisyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, arestado ang isang lalaki na itinuturing na high-value individual matapos makuhanan ng ilang pakete ng hinihinalaang shabu at iligal na baril sa inilunsad na search warrant operation ng mga otoridad sa barangay Villamor, Esperanza, Sultan Kudarat nito lamang ika-4 sa buwan ng Pebrero. Kinilala ni Police Captain Jeffrey Lazaro, ang officer in charge ng Esperanza Municipal Police Station, ang suspect na si alias Ero.
nasa 8 gulang, walang asawa at residente ng nabanggit na lugar. Ayon kay Police Captain Jeffrey Lazaro, dakong alauna ng madaling araw nang isinilbi ang search warrant laban sa kinilalang suspect, kung saan na-recover sa pag-iingat nito ang isang unit ng caliber 38 na pistola o baril na may kasama ang 4 na bala at 8 pakete ng hinihinalaang shabu na may bigat na abot sa 1.1 ang gramo na may tinatayang halaga na abot sa 7,480 pesos. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at ang kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, kumpiskado ang iligal na baril sa isinagawang search warrant operation ng mga otoridad sa Purok Bagong Silang, Barangay Poblasyon, Bagong Bayan, Sultan Kudarat nito lamang ikapat sa buwan ng Pebrero. Kinilala ni Police Major Ronaldin Dumeder, ang hepe ng Bagong Bayan MPS, ang nakuhanan ng baril na si alias Durin, 36 na taong gulang, magsasaka at residente ng nasabing lugar. Bandang alas 5:20 ng hapon ng umaga nang isinagawa ang nasabing operasyon ng mga tauhan ng Municipal Police Station at katuwang ang 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company at ang iba pang law enforcement sa nasabing bayan sa paghahain ng search warrant, kung saan nakuha ang isang unit ng revolver at 5 mga bala. Nasa kustudiya na ng Bagong Bayan Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang pagkakaroon ng hindi lisensyadong baril ay mahigpit na ipinagbabawal. Mas pinapaigting din ang pagpapatupad ng gun ban ngayong panahon ng national and local election para sa matiwasay at matagumpay na pagdaraos nito. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, pansamantalang naantala o hindi natuloy ang pag-aproba ng 2025 annual budget ng Cotabato City matapos hindi nakabalik ang ABC President na si Sulaiman Adtong na sumama ang pakiramdam. Wala na umanong quorum kung kaya't hindi natuloy ang approval. Una nang naaprubahan ng sangguniang panglungsod nitong araw ng Martes ang Annual Investment Plan 2025 at Annual Development Plan ng lungsod. Muling itutuloy ang pag-aproba ng sangguniang panglungsod sa budget sa susunod na sesyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, groundbreaking ceremony ng dalawang multi-purpose building na ipatayo sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Magbabalita si Kabanderang Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, i-bandera mo. Bandera Live Report. Sisimulan na ang konstruksyon ng dalawang multi-purpose building na itatayo sa Barangay Poblasyon, Daligan, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang proyektong ito ay pinondohan ng 10 milyong piso bawat isa na mula sa pondo ni Senator Lito Lapid at Senator Mark Villar na inaasahan na matatapos sa loob ng 3 buwan. Nais sa katuparan ang multi-purpose building project na ito sa inisyatibo ni Juan Maguindanao Vice Governor Bayaini Sinsuat at Mayor Lester Sinsuat na makalikom ng pondo mula sa mga senador upang makapagtayo ng tangible project sa mga barangay na higit na kinakailangan ng mga residente, lalo na kung mayroong isa sa gawa na aktibidad sa barangay. Nagpapasalamat si Juan Maguindanao Vice Governor Bayaini Sinsuat at Mayor Lester Sinsuat sa tulong at pondo ng dalawang senador na makapagdaan ng proyektong pang-infrastruktura sa mga barangay. Yung groundbreaking natin doon sa Barangay Samba, yun po yung nahingi natin at binigay ni Senator Angara. So ngayon naman po may dalawang multipurpose na groundbreaking natin kanina. Itong multipurpose na ito, yung isa ay hiningi ko po kay Senator Mark Villar
Tapos yung isa naman ay hiningi naman po ni Vice Governor Bayani Sinsuat kay Senator Lito Lapid po. So ngayon, dalawa yung groundbreaking natin. Ito yung mga pinaghirapan natin nung pumunta tayo last year sa Manila. So ngayon, nagbunga na po yung lahat ng pinaghirapan natin. Yes, yung plano po natin, kanina, nagsali na po yung mga barangay official natin, pinamumunahan po ni Barangay Chairwoman by Anissa Sinsuat Ampatuan. Dahil po yung iningi ko kay Senator Mark Villar, ay yan yung nai-promise ko sa kanila na kapag ako'y makahingi, dahil po walang magandang barangay hall, yung inopisina nila, at ito ay nagkakalaga ng 10 milyon. Kapag matapos ito, inshallah, nakita naman po ninyo, hindi pa tayo naka-groundbreaking, nagsimula na po yung mga contractor natin. So yan po, kung matapos ay ita-turn over natin sa mga barangay at gagawin po nila barangay hall po dito sa Poblasyon Dalican. Yes, ang target natin matatapos, nagsimula sila nung January, expect natin 3 to 5 months matatapos na po yan siya. Medyo maantala lang konti dahil so yung nalalapit na fasting, yung Ramadan natin, baka po magkuhan sila, baka mabagal po dahil nagpa-fasting sila. Yun na nga hindi ko alam. Pero kung mag-overtime sila, kaya na 3 to 5 months inshallah. Yes, malaki itong Rosalidium. Yun yung pinag-isipan ko, itong banda, kung papayag si Vice Governor Bayani, dahil bakante pa ito siya, wala pa nag-opisina dito, pero marami pa po kasing mga agency ng ating pamahalaan na wala pa silang building. Pero at least, yung barangay official, mapa-barangay chairman, yung SK, pwede na po sila mag-opisina doon dahil napakalaki yung building. Kung hindi ako magkamali, nasa 336 square meter po yung laki, yung lawak ng building na binigay po ni Senator Mark Villar. Itong lupa na ito ay dinonate namin magkakapatid magmula nung mayapa na yung aming tatay, si Mayor Dato Ombra Sinsuat. Nag-decide kami magkakapatid na mag-donate kami ng 4 dahil itong 4 na dinonate namin na lupa, ito yung mga recreation area. Sa future, ang pangarap po namin, Joel, dito rin kami magpapatayo ng magandang mosque po dito po at saka madrasa. Kaya po, yung dinonate namin na bakit napakalawak yung dinonate namin na lupa dahil po sa recreation nito, magpapagawa tayo ng inshallah sa future pa lang ito na mosque, madrasa at saka barangay plaza. Dito rin po gagawin at i-develop po pa natin itong 4 hectares na ito na i-donate namin. Itong multipurpose building ay nahingi ko po ito kay Senator Lapid, Lito Lapid, last year actually. Pumunta ako sa Senate of the Philippines and nagpadala ako sa kanya ng letter at binigyan niya ako ng MPV at para ito sa Dato Udin Sinsuat. Actually, hindi lang po sa Dato Udin Sinsuat ang nahingian ko ng MPV. Meron din po ako sa Parang sa Bongo Island. Pero from a different senator naman yun. Actually, it's from Senator Risa Hontiveros. It's for tourism center for women. So itong MPV na ito ay para po ito sa i-turn over rin po namin ito sa local government unit para mapakinabangan nila to whatever purpose that they need it for. Gaya nung isang MPV doon ay gagamitin for the barangay hall and maybe kung bibigyan ng pagkakataon, itong building na ito ay baka maibigay rin sa barangay poblasyon. Itong MPV na ito po ay naghahalaga ng 10 milyon. It's a one-story building. 10 million. 10 milyon. Estimated time of completion. This is estimated time of completion. Sa nakikita ko, hopefully, ang binibigay natin is baka mga 3 months matapos ito lahat. Anyway, it's just a one-story building. So, madaling matapos ito, inshallah. Other buildings na 7.9, meron ding mga 8 million, iba-iba. Iba-iba po yung mga MPV na nakuha natin sa Senate of the Philippines. Nagbigay talaga sila anyway para naman, hindi naman to binibigay dahil sa election, binibigay naman to para sa taong bayan. So even nagpapasalamat kami
sa senators dahil talagang inuuna nila ang mga kapakanan ng taong bayan. Itong Chaka Foundation naman po, it's a non-government organization. I have started this way back 2019. So tuloy-tuloy naman ito. It's actually catering vulnerable sectors of the society. Ibig sabihin, mga buntis, women, yung mga walang asawa, tapos PWD and senior citizen. So, please expect it na tuloy-tuloy po itong serbisyo na binibigay natin sa kanila. Ang Maguindano del Norte naman po, dito kami sa second, dahil dalawa na ang distrito ng Maguindano del Norte, nandito na po kami na ang una pong napagbigyan namin is dito sa second district. And then sa first district naman ay tuloy-tuloy na rin ho tayo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, mahigit na sa 500 pamilya mula sa bayan ng Dato Dinsinso at Maguindanao del Norte na kabinipisyo ng libreng serbisyong medikal mula kay Mayor Dato Lester Sinsuat. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamit. Kabanderang Riza, ibandera mo. Itong multi-purpose building ay nahingi ko namin ito. Nahingi ko po ito kay Senator. Mahigit 500 na mga pamilya na mula sa Barangay Poblacion, Delicandato din Sinso at Maguindanao del Norte ang nakabenepisyo sa Medical and Outreach Program ng LGU Dato din Sinsuat sa pangunguna ni Mayor Dato Lester Sinsuat, Vice Mayor Sajid Sinsuat, mga konsihal at one Maguindanao Vice Governor by Ines Sinsuat. Kabilang sa naipamahagi ang libreng gamot, food packs, grocery items, bisikleta, kambing, feeding program, tsinelas, eyeglasses, upuan, medical and dental checkup, at iba pa. Sinabi ni Mayor Dato Lester Sinsuat na hindi lamang tuwing panahon ng eleksyon, ginagawa ang outreach program na katulad nito. Mula taong 2002 ay walang patid ang LGU Dato din Sinsuat sa pag-iikot sa iba't ibang barangay para maghatid ng serbisyo sa mga residente na higit na nangangailangan ng tulong. Ang ilan sa mga barangay ay ikalawa at ikatlong beses nang makatanggap ng ayuda mula sa LGU Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Alam po ninyo, yan yung lagi kong sinasabi. Dahil nung una, maraming nagko-comment na ganito ang ginagawa ni Mayor dahil malapit na po yung election. Para po sa kalaman po ninyo, magmula nung ako'y umupo bilang alkalde ng bayan ng Dato din Sinsuat, nung 2022, nagsimula na po ang medical outreach namin. Hindi katulad po sa mga iba, na bakit tuwing malapit na lang election, gumagawa sila at nagbibigay ng ayuda. Itong amin, nung 2022, dito po sa poblasyon ng Dalican, pangatlo na po ito na magbalik-balik yung mobile hospital natin. Sa ibang barangay, may mga 3, may 2. So tuloy-tuloy po ito. Hindi lamang time ng election. Tandaan po ninyo sa aking mga kababayan, mga kamag-anak sa Dato din Sinsuat. Hindi lang po ngayong election iginagawa ng LGU ito. Kahit natingnan pa ninyo sa page ng Dato din Sinsuat, nagsimula kami noong 2022 na umiikot na yung mobile hospital namin dahil napangako ko ito sa kanila. Hanggang ngayon, kung may swerte pa ako, tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaroon ng medical outreach ng LGU ng Dato din Sinsuat. Pamamahagi ng kambing, may mga grocery tayo diyan na pwedeng mapapunan ng mga mabunot natin, ay may mga bisikleta din na binibigay sa mga kabataan. Ito, Joel, hindi lang ngayon yan. Magmula sabi ako nung umupo, yan po yung mga program namin. Nagdagdag lang kami ng kaunti kasi sabi ni Dr. Anwar Noor, every year magdagdag tayo. So nung 2022, nung 2023, nag-upgrade kami, 2024 nag-upgrade kami, 2025 nag-upgrade kami. Ito yung mga serbisyo namin, hindi lang ngayon ito, yung pamimigay ng kambing, pamimigay ng bisikleta, at yung puhunan pa na magiging kapital ng grocery
item natin. Kung sino mabunod doon, pangkapital nila yon, panimula nila ng kanilang mga negosyo. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato ngayong araw ng Miyerkules, 5 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Herberola at ito ang Bandera News TV, Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng Malaya.